Magandang gabi at maligayang Pasko sa lahat. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, binibigyan namin kayo ng malugod na pagbati sa Kondilera. Salamat sa aming mga kasosyo, Highland Pulse PH, Dr. Arnold Stevie at iba pa na nagbibigay buhay sa ating tour. Oras na para sa pagkipagsapalaran. Benguet State University, BSU Campus of Lights. Ang ating unang hinto ay ang makasaysayang Benguet State University, BSU, dito sa La Trinidad. Kilala ang BSU na nagsimula bilang Trinidad Farm School noong 1916 bilang sentro ng edukasyon sa agrikultura at pananaliksik. Ngayon, ang Centennial Park nito ay nag-iilaw bilang simbolo ng liwanag, kaalaman at pag-asa sa Pasko. Tandaan ang mga park rules para sa kaligtasan at kaayusan. Iwasan po ang pagtakbo, pag-akyat sa mga display at mahigpit na no pets allowed at no smoking, vaping. Pakatandaan din na ang dining area ay para sa bazaar traders lamang, kaya bawal po ang outside food. Pupunta tayo sa La Trinidad Municipal Ground. Sunod, isang maikling biyahe lang tayo patungo sa La Trinidad Municipal Ground. Dito ipinagdiriwang ang Pasko sa ilalim ng tema Christmas in the Eyes of a Child. Ang lugar ay punong-puno ng makulay na ilaw at display na nagdadala ng pag-asa, pananampalataya at pambihirang saya ng Kapaskuhan. Habang nagliliwanag ang paligid, huwag ding kalimutang tikman ang masasarap at murang lokal na pagkain sa kalapit na food fair. Umaasa kaming umalis kayong may pusong puno ng liwanag at saya. Maraming salamat at isang maligayang Pasko. Huwag kalimutang itag ang inyong mga litrato gamit ang BSU Lights at La Trinidad Christmas. Benguet State University, BSU Campus of Lights. Ang aming unang hinto ay ang kagalang-galang na Benguet State University Campus. Dito mismo sa puso ng La Trinidad. Bagamat kilala ang BSU bilang isang nangungunang institusyon para sa agrikultura at pananaliksik. Ito ang tagapangasiwa ng sikat na strawberry farm. Ito ay nagiging isang beacon ng pag-asa at kasiyahan sa panahon ng Pasko. Ang kasaysayan ayon sa historical marker, ang BSU ay nagsimula bilang Trinidad Farm School noong 1916. Nagsimula ito sa pagtaguyod ng sekundaryang edukasyon at agrikultura para sa mga Cordillera. Naging Mountain State Agricultural College ito noong 1969 at tuluyang naging
Benguet State University noong 1986. Ang Centennial Park. Ang pangunahing display ay nakasentro sa BSU Centennial Park. Ang mga ilaw dito ay hindi lamang para sa dekorasyon. Nagdadala sila ng magandang simbolismo para sa pamayanan ng universidad. Isang simbolo ng liwanag at pag-asa. Taon-taon, ang BSU Christmas lights ay sumisimbolo ng liwanag, pag-asa at kaalaman. Bilang sentro ng pag-aaral, ginagamit ng universidad ang display na ito para ipaalala sa lahat ang kanilang kapasidad na magsilbi bilang isang mapagkukunan ng liwanag at positibo para sa iba na sumasalamin sa liwanag ng mismong panahon ng Pasko. Mga paalala, panuntunan sa Pasko para manatiling ligtas, masaya at maganda ang pagbisita sa parke. Mahalagang tandaan natin ang mga tuntunin, mangyaring sundin ang mga sumusunod na park rules. Number 1, no running inside the park. Number 2, no pets allowed. 3, keep off the plants and landscape areas. Number 4, do not pick or damage flowers, lights, or decorations. Number 5, no spitting of mga or any substance inside the park. Number 6, no littering. Please dispose of trash properly. 7, no climbing on structures, displays, or fences. Number 8, supervise children at all times. Number 9, no smoking or vaping within the park premises. Number 10, intoxicated persons are not allowed inside the park. 11, no vandalism or destruction of any property. Number 12, dining area is exclusively for bazaar traders and outside food is not allowed. We will go to the Trinidad Municipal Grounds. Christmas in the eyes of a child. Next, we will journey a short distance to the La Trinidad Municipal Ground. The town's official Christmas lighting ceremony is one of the highlights of the holiday season here. The theme of wonder, the recent theme for the municipal grounds Christmas lighting has been centered around Christmas in the eyes of a child. This theme encourages visitors, both young and young at heart, to rediscover the innocence and infectious joy of the holiday season. The mesmerizing display. The grounds around the municipal hall are completely transformed into a captivating spectacle of light and color. You'll see dangling illuminations, vibrant decorated displays, and a
general atmosphere radiating the true spirit of Christmas. A deeper meaning beyond the visual thread. The Christmas lights here symbolize hope, faith, unshakable belief that brighter days lie ahead. It's chance to pause and bask in the warmth of the season. Prepare, don't worry about getting hungry during the Christmas season. You'll often find a good beer located right beside the municipal grounds, offering a delicious array of affordable local snacks and treats to satisfy your binged cravings. Q&A section. A quick question and answer section for our guests. Question: is there an entrance fee for the Christmas lights displays? Answer: typically no. The displays are both the BSU Centennial Park and the La Trinidad municipal grounds are generally free to the public for viewing. What are the best times to visit? The lights are usually switched on early evening around 6 p.m. until late. Weekdays are generally less crowded than weekends. The displays usually run from early December until the second or third week of January. What should I wear? La Trinidad can be very cold at night, especially in December and January. Wear warm clothing, including a jacket, gloves, and a bonnet belly to fully enjoy the experience comfortably. Is the Strawberry Farm near the BSU lights? Yes, the Strawberry Farm is a part of the BSU reservation. The Centennial Park is on the main campus, and the Strawberry Park is located in Barangay Betag. They are very close to each other. Can we take photos? Yes, photography for personal use is generally encouraged. Capture the beauty and share the holiday spirit. Can I bring food inside the BSU park? No. As per park rules, the dining area is exclusively for passengers and outside food is not allowed. Habang tinatapos namin ang aming paglilibot sa ilalim na kumikinang ng mga ilaw, ahalaanin ang tunay na diwa ng Pasko. Diriwa dito, iluminasyon, komunidad, pag-asa at kabaitan.